Erwin Tulfo nangunguna sa pinakahuling SWS survey para sa 2025 senatorial election. Habang papalapit ang 2025 senatorial elections, nangunguna si broadcaster at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, SWS, na nagpapakita sa kanya bilang pangunahing kandidato sa mga posibleng magtakda ng halalan. Ayon sa resulta ng survey noong Pebrero taong 2025, nakakuha si Tulfo ng 45% ng tinatayang boto, kaya't siya ang pinakamalakas na kandidato sa kasalukuyan. Ang kanyang pamumuno ay nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang paborito sa karera, at maraming tagamasid sa politika ang nagsasabing malaki ang kanyang impluwensya sa media at sa serbisyo publiko. Ipinapakita rin sa survey ang iba pang mga kilalang personalidad na inaasahang magkikipaglaban para sa mga pwesto sa Senado. Pangalawa sa kanya si Senator Bongo na nakakuha ng 38% ng boto, kasunod si Senator Lito Lapid na may 36%. Ang iba pang mga politiko tulad ni dating Senate President Tito Soto at Senator Bong Revilla ay nakakuha din ng malaking suporta, na may 34% at 32%, ayon sa pagkakasunod. Pinapakita ng mga resulta ng survey ang lumalakas na impluwensya ng mga kandidato na may ugnayan sa kasalukuyang administrasyon, kung saan 8 sa top 12 na mga kandidato ay may kaugnayan sa pamahalaan. Sa kabila nito, ang patuloy na pamumuno ni Tulfo ay nagpapakita ng malawak niyang apela sa mga botante na mas pinahahalagahan ang serbisyo publiko, at ang kanyang karanasan bilang isang broadcaster ay naging dahilan upang siya ay makilala ng marami. Gayunpaman, ipinapakita rin ng survey ang isang mahigpit na laban para sa mga natitirang pwesto sa Senado, dahil hindi nakapasok sa top 12 si Senator Amy Marcos, kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinapakita nito ang pagbabago-bagong kalikasan ng kasalukuyang karera, kung saan maaari pang magbago ang opinyon ng publiko habang papalapit ang araw ng halalan. Habang mahalaga ang survey bilang indikasyon ng kasalukuyang opinyon ng mga botante, mahalagang tandaan na maaaring magbago ang mga pananaw habang patuloy na nagpapatuloy ang kampanya ng mga kandidato. Sa ngayon, ang pamumuno ni Tulfo sa SWS survey ay isang patunay ng kanyang malawak na pagkilala at patuloy na kasikatan sa mga botanteng Pilipino. Habang lumalala ang laban para sa Senado, magiging sentro ng pansin si Tulfo at ang iba pang mga nangungunang kandidato, at maghihintay pa tayo ng mga bagong kaganapan sa nalalapit na eleksyon.